Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay isang classic na halimbawa ng isang bata na napariwara dahil sa kapabayaan ng magulang. Si Jamie Osuna o kilala rin sa tawag na Man with 1,000 Faces ang isa sa tinaguriang pinakadelikadong lalaki sa Amerika. Si Jamie ay produkto ng isang broken family. Nag-asawang muli ang kanyang ina, ngunit sa kasamaang palad, maging ang bagong pamilya ay naging napakalupit sa kanya. Walang gumabay kay Jamie habang lumalaki at wala siyang nasaksihan sa buhay niya, kundi pang mamaltrato at paulit-ulit na pang-aabuso. Walang nagparamdam sa kanya kahit na sino ng pagmamahal. Ang mga magulang ay may napaka-importanting papel sa buhay ng kanilang mga anak. At kung hindi ito magagampanan ng maayos, maaari itong magdulot ng trauma na kailanman ay hindi na maaaring magamot pa. Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na buhay ni Jamie Osuna. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Baker, California. Isa itong bayan sa state ng California na mayroon lamang lawak na halos 2.7 square miles o 7 kilometro. Mayroon lamang itong populasyon na halos 600. Kahit na maliit lamang ang bayang ito, dinarayo pa rin ito ng mga turista dahil sa mga popular na tourist attractions na matatagpuan dito, kabilang na ang Alien Fresh Jerky, World's Tallest Thermometer at ang Dumont Dunes OHV. Sa lugar na ito ipinanganak at lumaki si Jamie Osuna. Ipinanganak si Jamie noong March 7, 1988. 19 years old pa lamang ang kanyang inang si Michelle nang ipinanganak siya nito. Si Jamie ang bunso sa dalawang magkapatid na lalaki. Walang masyadong detalyeng nailabas tungkol sa kanyang ama, ngunit base sa ibang artikulong aking nabasa, bata pa lamang si Jamie nang pumanaw ang kanyang ama. Nagdesisyon ang kanyang mga magulang na magpakasal 1 taon matapos siyang maipanganak. Ngunit sa kasamaang palad, iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ng kanyang ina. Matapos ang kasal, naging napakalupit ng kanyang ama sa kanila. Bukod sa palaging walang trabaho, madalas din itong binubugbog ang kanilang ina. Dahil dalawa lang silang magkapatid na kailangang sustentuhan, walang nagawa ang kanyang ina kundi magpalipat-lipat ng trabaho upang may makain sila. Ngunit sa kabila ng sakripisyong iyon, hindi pa rin naawat sa pananakit ang kanyang ama. May isang pagkakataon pa nga na muntik ng makunan ang kanyang ina. 5 buwan itong buntis sa kanya nang sipain ng kanyang ama si Michelle sa tiyan. Dahil sa lakas ng impact, na-damage ang tenga ni Jamie nang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Wala itong ni katiting na pagmamahal sa kanila. Tiniis lahat iyon ni Michelle, ngunit may sukdulan ang lahat. Matapos ang ilang taon, nagdesisyon ang kanyang ina na mag-file ng divorce. Mabilis namang nakarecover si Michelle at nakilala ang lalaking si Jeff. Hindi naman ito nagustuhan ng ama ni Jamie, kaya't may isang pagkakataon na tinutukan nito ng patalim si Jeff sa lalamunan. Naaresto ito ng mga pulis at iyon na ang naging huling papel ng kanyang ama sa buhay nilang mag-iina. Dahil nakawala na si Michelle sa anino ng kanyang dating asawa, walang pag-aatubili. Lumipat kaagad silang mag-iina sa bahay ni Jeff. Masayang-masaya si Michelle dahil pakiramdam niya sa wakas ay magkakaroon na ng direksyon ang buhay nilang mag-iina. Ngunit mali siya ng pag-aakala. Mas masama pala ang ugali ni Jeff kaysa sa dati niyang asawa. Nang makalipat sila ng bahay ni Jeff, lumabas na nga ang totoo nitong kulay. Katulad ng kanyang ama, wala itong naging matinong trabaho. Unti-unti na ring nag-sink in dito na sa puntong iyon ay kailangan niyang suportahan ang 2 batang hindi naman niya kadugo. Dahil doon, palaging mainit ang ulo nito kay Jamie at sa kanyang kuya. Maliliit pa lamang sila ay palagi na silang nakakaranas ng pangbubugbog mula sa kanilang amain. May isang pagkakataon pa nga na isinama siya ng kanyang ina at amain na mangisda. Habang nasa daan, katulad ng normal na behavior ng isang paslit,
Nagligalig si Jamie sa likod ng sasakyan. Hindi iyon nagustuhan ni Jeff kaya tumigil ito sa tabing kalsada. Hinagip nito ang car seat kung saan sakay ang batang si Jamie at saka iwinasiwas sa labas ng sasakyan. Hindi naman pumayag si Michelle nang akmang aapakan na ni Jeff ang gasolina. Dali-dali nitong binuksan ang pinto at saka pinulot ang anak sa gilid ng kalsada. Dahil sa pagkakatilapon ni Jeff kay Jamie sa kalsada, sumadsad ang ulo ni Jamie sa kalye na later on ay nagkaroon ng masamang epekto sa pag-iisip ng paslit. Masyadong mabigat ang kamay ni Jeff sa magkapatid at wala itong pinipiling araw o lugar. Every time na mainit ang ulo nito, wala itong ibang pinagbabalingan ng galit kundi ang dalawang paslit. Nang mga panahong iyon, halos 7 o 8 taong gulang na ang kuya ni Jamie kaya't medyo maliwanag na sa pag-iisip nito ang nangyayari. Hindi na nito kinaya ang sitwasyon niya sa bahay na iyon kaya't nang makahanap ng tiyempo, nag-impake ito at tumakas papunta sa bahay ng kanilang lolo at lola. Ayon sa mga reports, nagkaroon ito ng normal at maayos na buhay sa bahay na iyon. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi nila ni-rescue ang batang si Jamie. May mga nagsabi na hindi gusto ng dalawang matandang mag-asawa ang bunso ni Michelle na nakapagtataka dahil na mga panahong iyon ay 5 taong gulang pa lamang si Jamie. Walang nagawa ang musmos na bata kundi magtiis sa lumalalang sitwasyon sa pamamahay ng kanyang stepfather. Dumaan naman ang ilang taon, nagkaroon na din ng sarili nilang mga supling sina Jeff at Michelle. Taliwa sa pagtrato ni Jeff kay Jamie, naging isang responsableng ama ito sa sarili niyang mga anak. Sinuportahan niya ang mga ito at ipinaramdam niya sa kanyang mga anak na isa siyang mabuting ama. Nagtrabaho ito ng maayos at tinustusan lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ngunit hindi pa rin nagbago ang pakikitungo nito kay Jamie. Sa katunayan ay mas lalo pang naging impyerno ang buhay ng paslit sa bahay na iyon. Naging panuntunan sa bahay nila na sa tuwing oras ng pagkain, si Jeff, si Michelle at ang dalawa nilang anak lamang ang maaaring umupo sa hapag. Habang kumakain sila, kailangang tumayo ni Jamie sa tabi ng hapag upang panoorin sila. Makakakain lamang si Jamie kapag may natirang pagkain para sa kanya. Kung may natira namang pagkain, inilalagay iyon ng kanyang ina sa tray at hinahayaan lamang siyang kumain sa sahig na parang isang aso. May ilang pagkakataon pa nga na pinapalabas siya ng kanyang amain habang umuulan at pinapatayo siya sa labas ng bahay ng walang payong o pandong man lamang. Kapag sobrang mainit naman ang ulo ng kanyang amain, malimit ay iginagapos siya nito sa isang puno ng ilang oras para hindi siya nito makita. Habang nakatali sa puno, nilalatigo din nito ang manipis na katawan ng batang si Jamie. Paulit-ulit ang ganitong pangyayari sa pamamahay na iyon. Ngunit dahil isang musmos pa lamang, walang nagawa si Jamie kundi tanggapin na wala siyang bilang sa pamilyang iyon. Ni minsan ay walang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal kaya't lumaki si Jamie na walang pagpapahalaga sa kanyang buhay. Dahil sa pagmamalupit na kanyang naranasan, lumaking matigas ang loob ni Jamie at nagkaroon ito ng masamang epekto sa pananaw niya sa buhay overall. Base sa mga huling interviewong isinagawa ni Jamie, malaki ang hinanakit niya sa kanyang ina dahil ni minsan ay hindi nito inawat si Jeff sa pangmamaltrato nito sa kanya. Ayon naman sa kanyang ina, hindi niya nagawang sumalungat kay Jeff dahil maging siya ay pinagbubuhatan nito ng kamay. Ngunit isang araw ay naubos na ang PC ni Michelle. Habang binubugbog ni Jeff si Jamie, tumawag ito ng pulis kaya't naaresto ito ng araw ding iyon. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas, napalaya rin ito at nakabalik sa kanilang bahay. Dahil naroroon na naman ang kanyang amain, nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso, pangbubugbog sa kawaawang bata. Dumaan naman ang ilang taon sa edad na 12. Dito na pumayag ang kanyang lolo at lola na lumipat siya sa kanilang poder. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat para kay Jamie. Dahil sa taon ng pang-aabuso na naranasan niya sa kamay ni Jeff, masyado nang naging detached si Jamie sa mundo. Simula noon, naging napakagulo ng buhay ni Jamie at palagi itong nasasangkot sa mga riot. Sa edad na 15, naaresto ito dahil sa pananaksak ng isang kaklaseng lalaki. Hindi maliwanag kung nabuhay ba ang biktimang ito, ngunit dahil sa pagkakamaling iyon, nakulong si Jamie ng halos 4 na taon.
Dahil sa pagkakakulong ni Jamie, tila nagsilbi itong wake-up call para sa kanyang ina. Dito na nagdesisyon si Michelle na tuluyan ng iwanan si Jeff. Ngunit ilang araw pa lamang ang nakakalipas, namatay naman si Jeff dahil sa atake sa puso, marahil dahil na rin sa karma. Taong 2007, sa edad na 19, nakalaya si Jamie mula sa juvenile detention. Ngunit nagpatuloy pa rin ang masalimuot na pamumuhay ni Jamie sa labas ng selda. Muli itong nasangkot sa mga gangs at nalulong din sa bawal na gamot. Ngunit kahit na naging napakagulo ng buhay ni Jamie, hindi iyon naging hadlang upang umusbong ang pag-ibig. Ilang linggo matapos makalaya, naimbitahan si Jamie sa isang birthday party. Ang punong abala sa birthday parting iyon ay si Joel Casiliano. Isa itong single mother na mga panahong iyon at mayroon ng 3 anak. Medyo magulo din itong si Joel at may pagkakonsentidor kaya't sa halip na pagkain ang ihain sa kanya mga minor de edad na bisita, nagdesisyon itong maghain ng alak para mas maging masaya ang party ng kanyang anak. Habang nagsasaya ang mga bata ay nagsasaya din ang host na mga panahong iyon. Nang medyo may tama na, naging napaka-intimate nito sa isa sa mga minor de edad na bisita ng kanyang anak. Hindi naman nagustuhan ng anak ni Joel ang pagiging malapit niya sa kaibigan nito, kaya't umikot ito sa buong bahay upang maghanap ng lalaki na maaaring umawat sa dalawa bago pa sila makagawa ng masama. Dito na namataan ng 16 anyos na binatilyo si Jamie. Sinabi nito ang problema niya at hindi naman siya tinanggihan ng binata. Pumunta ito sa kusina at saka kumuha ng kutsilyo. Bumalik ito sa sala at saka sinaksak ang binatilyong kalambutsingan ng host ng party. Mabilis namang dumating ang mga pulis at agad na nadakip si Jamie dahil sa pag-violate nito sa kanyang parol at pati na rin tangkang pagpatay sa binatilyo. Habang nasa kulungan naman, hindi mawala sa isip ni Jamie si Joel. Parang mababaliw ito kung hindi niya ito makakausap kaya't nagdesisyon itong sulatan ang babae. Surprisingly, sinagot ni Joel ang mga sulat sa kanya ni Jamie at mukhang interesado din ito sa binata. Ilang taon na naging ganoon ang setup ng dalawa hanggang sumapit ang 2009 at muling nakalaya si Jamie sa kulungan. Sa araw ng kanyang paglaya, naroon si Joel sa harap ng kulungan, naghihintay para sa kanya. Ngunit nang makaharap na ni Joel ang nobyo, nagulat ito dahil halos mapuno na ng tattoo ang mukha nito. Meron itong mga sungay na tattoo sa ibaba at itaas ng kanyang magkabilang mata. Nagpalagay din ito ng linya sa magkabilang gilid ng kanyang bibig na parang kahawig ng ngiti ni Joker. Hindi iyon nagustuhan ni Joel dahil alam niyang mahihirapan itong maghanap ng trabaho at kung magsasama sila ay magiging mahirap ang kanilang sitwasyon kung siya lamang ang kakayod. Ngunit kahit na ganoon, sinunod pa rin ni Joel ang tawag ng laman. Sa isang motel ang naging unang destinasyon ng magnobyo. Nagpalipas sila ng ilang gabi doon at obviously may nangyari na nga sa dalawa. Lumipas naman ang ilang buwan, nalaman ni Joel na nagdadalang tao siya. Sinabi niya ito kay Jamie and surprisingly, hindi umatras si Jamie sa challenge. Masayang masaya ito at nangakong magiging isang mabuting ama siya sa kanilang anak. February 2010, naganap na nga ang pagpapakasal ng dalawa. Isang maliit na salo-salo lamang ang kanilang inihanda at naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa bahay ng lolo at lola ni Jamie. Akala ng kapamilya ni Jamie ay tuluyan na itong magbabago dahil magkakaroon na ito ng sarili niyang pamilya. Ngunit mali sila ng inaakala. Iyon pa lamang pala ang simula ng bagong kabanata ng buhay ni Jamie. Ilang buwan naman ang lumipas, ipinanganak na nga ni Joel ang kanilang panganay. Noong una ay naging napaka-responsable nitong asawa at ama. Nagtrabaho ito upang matustusan ang kanilang pangailangan, ngunit habang tumatagal, naging masyado itong obsessed at naging napaka-controlling nito kay Joel na parating nahahantong sa sakitan. Hindi na iyon kinaya pa ni Joel, kaya't isang araw ay tumawag ito ng pulis upang ipadakip si Jamie. Bago pa man makarating ang mga pulis, natunugan na ito ni Jamie, kaya't dali-dali itong tumakas, dala ang abo ng nanay ni Joel na nakadisplay sa kanilang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung na-recover ba ni Joel ang abo ng kanyang ina. Hindi naman nakawala si Jamie sa mga pulis. Ilang araw lamang ang lumipas ay natuntun siya ng mga otoridad sa bahay ng kanyang lolo at lola.
Muli siyang nakulong sa pangbubugbog kay Joel at nanatili siya doon ng halos 6 na buwan. Habang nasa piitan, walang ibang pinangarap si Jamie kundi magantihan ang kanyang asawa. Matapos ang 6 na buwan, muli itong nakalaya at katulad ng paulit-ulit na nangyari, ipinagpatuloy nito ang kanyang masamang gawain and this time, mas malala. Mas nalulong ito sa bisyo at sa bawal na gamot at patuloy na nitong kinalimutan ang obligasyon niya sa kanyang mag-ina. Ngunit marahil ng puntong iyon ay mahal pa rin ni Joel si Jamie kaya't pumayag itong makita nito ang kanilang anak. Ngunit may isang pagkakataon na habang nakahiga ang sanggol sa kama, itinulak ni Jamie ang sanggol kaya't nahulog ang bata sa sahig at nabagok ang ulo nito. Galit na galit si Joel sa nangyari at wala na siyang pakialam kung mapapatay niya ito kaya't kumuha siya ng kutsilyo at saka itinutok iyon sa kanyang asawa. Inutusan niya itong umalis ng bahay dahil kung hindi ay itatarak niya ang kutsilyo sa katawan ni Jamie. Walang nagawa si Jamie kaya't lumabas ito ng pinto at saka tinawagan ang kanyang lola upang magpasundo. Ngunit hindi pa rin doon tumigil ang panghaharas ni Jamie kay Joel. Sinundan siya nito kahit saan siya magpunta at palaging pinagbabantaan na papatayin siya nito. Nang mga puntong iyon, walang goal si Jamie sa kanyang buhay kundi ang makaganti sa dati niyang asawa. Lumipas naman ang ilang linggo, bandang 12:00 ng hating gabi. Habang nagpapahinga si Joel sa kanilang bahay, nakatanggap ito ng tawag mula kay Jamie. Inuutusan siya nitong buksan ng TV dahil nasa balita di umano ang babaeng pinatay niya sa Moroccan Hotel. Dali-dali niyang hinagip ang remote at binuksan ng TV, ngunit wala namang balita tungkol sa pagkamatay ng isang babae sa Moroccan Hotel. Dito na tumawag si Joel sa pulis upang i-report ang insidenteng iyon, ngunit sa kasamaang palad ay walang ginawa ang mga otoridad. Tinawagan din niya ang Moroccan Hotel at kinumpirma ng mga ito na wala namang pumuntang pulis sa hotel kaya't akala ni Joel ay pinaprank lamang siya ni Jamie. Ngunit lumipas ang 5 araw, doon na natuklasan ng isang trabahador sa Moroccan Hotel ang kakilakilabot na krimen na kinasangkutan ni Jamie. November 13, 2011, nagtaka ang mga attendant sa Moroccan Hotel dahil hindi na lumabas ng kwarto ang guest na naka-check-in sa room 19. Kinuha nila ang susi at binuksan ang pinto at doon sumambulat sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng babaeng guest. Medyo naaagnas na ang katawan nito at napakabaho na ng amoy sa loob ng kwarto. Ang babaeng ito ay katawan ng 37 anyos na si Yvette Peña. Si Yvette na mga panahong iyon ay may asawa at mayroong 6 na anak. Base sa autopsy ng mga pulis, nagtamo ito ng malalim na saksak sa likod, ilang saksak sa leeg at halos mabasag din ang bungo nito sa tindi ng tamang natamo nito sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad ay tila napagdiskitahan lamang ito ni Jamie at nakumpirma ng mga pulis na walang kahit na anong koneksyon sina Jamie at Yvette. Ito mismo ang inireport ni Joel sa pulisya 5 araw na ang nakakalipas, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang ginawa. Kung pinuntahan lamang sana nila ang hotel, ay baka buhay pa si Yvette at maaaring nakaligtas ito sa tiyak na panganib. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa media at doon na nagkaroon ng manhunt upang mabilis na matunton si Jamie. Tila walang kapangapangamba, natagpuan ng otoridad si Jamie sa nag-iisang lugar na maaari niyang uwian, sa bahay ng kanyang lolo at lola sa Bakers, California. Dinakip ng mga pulis si Jamie, ngunit mariin itong itinanggi ang pagkakadawit sa krimen. Ngunit nang ma-interview nila si Joel tungkol sa naging experience niya kay Jamie, naging malinaw sa mga pulis ang naging motibo ni Jamie upang paslangin si Yvette. Pinatay nito si Yvette dahil magkamuka ang 2 babae. Marahil dahil hindi niya mapatay-patay si Joel, ibinaling nito ang kanyang galit sa babaeng kamukha ng dati niyang asawa. Dahil doon, hindi na siya pinalaya pa ng mga pulis at nakasuhan ito sa salang pagpaslang kay Yvette Peña at nanatili sa likod ng rehas habang hinihintay ang kanyang trial. Ngunit kahit na nakakulong, hindi pa rin ito tumigil sa panghaharas kay Joel. Ipinagpatuloy nito ang pagpapadala ng sulat at pananakot sa dati niyang asawa. Mga sulat na isinulat gamit ang sarili niyang dugo, mga papuri sa demonyo at mga pentagrams. Nakumbinsi din ito ang isa pang preso na harasin din si Joel sa telepono.
Inireport din ni Jamie si Joel sa kinauukulan at sinabing sinasaktan nito ang kanilang mga anak, kaya't may isang pagkakataon na inaresto din si Joel ng mga pulis. Dahil sa report na iyon ni Jamie, muntik pang mawala sa kustodiya ni Joel ang mga bata. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil talagang determinado itong patayin ang dating asawa. Kaya't nang nabalitaan nito na nahuli ito ng pulis, sinikap nitong makuha ang cell number nito at binayaran ang isang inmate upang patayin si Joel sa loob ng kulungan. Napagtiisan ni Joel lahat ng pinagdaanan niya kay Jamie, ngunit dahil tao lamang ito, nahulog ito sa depresyon at nagkaroon ng nervous breakdown sa takot na baka muling magpakita sa kanya si Joel. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naghihintay pa rin ang pamilya ni Yvette Peña na mabigyang hustisya ang kanyang pagkamatay. Naghintay sila ng halos 5 taon bago nasimulan ang trial. Sa unang pagkakataon, nagkaharap-harap ang pamilya ni Yvette at ang lalaking tumapos sa buhay nito sa korte. Dati ay pailan-ilan lamang ang tattoo nito sa muka, ngunit nang humarap ito sa trial, halos mapuno na ng tattoo ang muka ni Jamie. Walang ni kaunting pagsisisi ang mababakas sa muka nito. Pangisi-ngisi pa ito at pakaway-kaway sa mga kaanak ni Yvette na tila nang aasar pa. Ipinagpatuloy din nito ang pagtanggi sa pagkakadawit sa pagkamatay ni Yvette. March 2017, nagsimula ang trial at akala ng pamilya Peña ay mabibigyan na nila ng hustisya ang pagkamatay nito, ngunit mali sila ng inaakala. 3 araw bago magsimula ang trial, nagpaunlak ito ng interview sa isang journalist. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumayag itong magpa-interview sa press. Sa interviewing iyon, nagulat ang lahat dahil hindi pa man tinatanong ay inamin na nito na siya nga ang pumatay kay Yvette Peña. Ayon kay Jamie, pinlano niya ang lahat at ang nais niya ay unti-unti at dahan-dahang kitlin ang buhay ni Yvette. Dito na ibinahagi ni Jamie ang pinagdaanan niya ng bata pa lamang siya sa kamay ng kanyang ina at amain at kung paano ito nagmanifest sa kanyang buhay habang siya ay lumalaki. Dito na rin niya inamin na hindi si Yvette ang unang taong kanyang napaslang. Ang unang beses na nakapatay siya ay noong 13 anyos pa lamang siya at ang pangalawang beses naman ay ilang taon pa lamang ang nakakalipas. Ayon sa kanya, self-gratification ang lahat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naroroon ang kagustuhang pumatay dahil sa labis na galit sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga taong nagpahirap sa kanya nang siya ay maliit pa lamang. Na parang may isang demonyo na patuloy na bumubulong sa kanya na gumawa ng masama at pumatay. Matapos naman ang nasabing interview, pumayag ito sa isang plea deal upang makaligtas sa parusang kamatayan. Dahil dito, hindi na ito humarap pa sa korte at parang para sa kanya ay laro lamang ang lahat. Idinagdag din ni Jamie sa interviewing iyon na nagawa na niya marahil lahat ng bagay na makapagdudulot ng sakit sa kanyang katawan na magpapaliwanag sa lahat ng tattoo na makikita sa buong katawan ni Jamie. Ayon sa kanya, ang pagpatay ay parang laro lamang na tila nagkakaroon siya ng kakaibang enerhiya sa tuwing may mapapaslang siyang tao. Matapos ang lahat, nakatanggap ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong at sa kabutihang palad ay hindi siya nabigyan ng tsansang maparol. Matapos ang hatol, bago ito umalis ng korte, tumingin pa ito sa pamilya ni Yvette, ngumisi, kumaway at saka tumalikod na parang nang-aasar pa. Habang nasa loob ng kulungan, naging napakadelikado din ni Jamie. Maging ang mga ibang preso ay natakot sa kanya kaya't kinailangan siyang ihiwalay ng selda sa iba pang mga preso. Malimit ay nagsusulat ito ng mga orasyon sa dingding at malimit ay tumatawang mag-isa. May isang pagkakataon naman na nakapasok ito sa loob ng isang selda na may dalang kutsilyo. Pinagsasaksak nito ang preso at ihinampas ang mukha nito sa pader ng paulit-ulit. Nabuhay naman ang presong iyon, ngunit kinailangang tahiin ang kanyang muka ng 67 beses. Ilang taong nanatili si Jamie na mag-isa sa kanyang selda, ngunit taong 2019, na-assign ng isang preso upang maging cellmate niya officially. Ang lalaking ito ay si Luis Romero. Na mga panahong iyon, pinagsisilbihan nito ang parusang 27 years na pagkakakulong sa salang pagpatay nang siya ay 17 taong gulang pa lamang. Malapit na itong maparol ng mga puntong iyon at nang mabalitaan niyang si Jamie ang makakasama niya sa selda ay hindi ito naging masaya.
Ngunit wala pang 24 oras simula nang lumipat ito sa selda ni Jamie, natagpuan itong nakahandusay sa sahig ng selda. Sa tabi ng bangkay, naroon si Jamie na naliligo sa dugo ni Luis. Nakangiti ito habang nakatingin sa mga officers na nasa harapan nila. Hindi pa nasatisfy si Jamie kaya't kumuha ito ng pang-ahit at unti-unting hinimay ang mga lamang loob ni Luis. Doon na rin napansin ng mga pulis na ginawa pa nitong kwintas ang mga lamang loob ng kawaawang lalaki. Isinulat din ni Jamie sa pader, gamit ang dugo ni Luis ang mga katagang, "Ako ang lalaking may 1,000 muka." Marami ang nagsabi na dapat ay hindi isinama si Luis sa selda ni Jamie, gayong naging maganda naman ang record nito habang pinagsisilbihan ang kanyang parusa. Ngunit marami din na nagsabi na maaaring isa itong tactic ng prison administration upang tapusin ang buhay ni Luis. Magpasa hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin umuusad ang kasong ito dahil sa mental issues ni Jamie. Hindi ito maaaring humarap sa trial hanggat hindi nakukumpirma ng mga doktor na nasa tama na itong pag-iisip. Sa kasamaang palad, hindi rin malinaw kung may pag-asa pa bang umusad ang kaso sa pagkamatay ni Luis. Ayon sa mga huling pahayag ni Jamie, aminado siya sa kanyang sarili na hindi na siya magbabago pa. Walang kahit na anong parte ng kanyang katawan ang nais na magbagong buhay. Kung mabibigyan siya ng pagkakataong makalaya, sigurado siyang gagawa siyang muli ng masama, kaya't mas makakabuting hindi na siya makalabas kailan paman. Sa kasalukuyan, nananatili si Jamie sa Corcoran State Prison sa California. Totoo na malaki ang naging pagkukulang ng mga magulang ni Jamie sa kanya. Ngunit sa pagtungtong natin sa tamang edad, mayroon na tayong kakayahan na pumili para sa ating sarili. Pumili kung ano ang tama at kung ano ang mali. Sa kaso ni Jamie, sa kasamaang palad, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng masama at dahil doon ay hindi na siya nakabawi pa. Ngunit ano po ang opinyon nyo sa kasong ito? Kasalanan ba ni Jamie lahat o maaari bang naiba ang buhay niya kung nagkaroon ito ng tamang guidance mula sa kanyang mga magulang? Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!